Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Mahirap pagkatiwalaan ang mga tao sa paligid natin. Kahit pa sabihin na matagal na natin silang kilala, hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang tunay na tumatakbo sa kanilang isipan. Bago po tayo magpatuloy, ini-invite ko po kayong lahat na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa lahat ng gising pa sa mga oras na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Aurora. 49 years old at nakatira ngayon sa isang subdivision dito sa Maynila. Laking probinsya talaga ako at doon ako nag-aral hanggang high school. May kaya ang pamilya ko. At masasabi ko na maswerte ako sa mga magulang ko kasi palagi nilang sinusuportahan ang mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Sigurado ka ba na sa Maynila mo gustong mag-aral ng kolehiyo? Tanong noon sa akin ni Mami. Opo Mami, wala po kasi sa university dito. Sa atin ang course na gusto kong kunin, tugon ko. Pero hindi ka ba natatakot? Tanong ni Daddy. Bakit naman po ako matatakot? Tanong ko rin. Magulo ang Maynila, maraming masamang tao doon kaya pwede kang mapahamak anumang oras sa lugar na yon. Tugon pa ni Daddy. Ngumiti ako sa mga sinabi ni Daddy. Pareho kasi sila ni Mami na dito na sa probinsya lumaki. Tumanda at nagkaroon ng pamilya. Pumupunta rin naman sila sa Maynila pero sobrang bibihira. Daddy, kahit naman po dito sa probinsya natin may masasamang tao din. Kahit saan man ako pumunta, hindi pwedeng walang kapahamakan na naghihintay sa akin. Pero wag po kayong mag-alala. Alam ko naman po kung paano ingatan ang sarili ko. Ang sabi ko naman. O sige, hindi ka namin pipigilan kasi alam naman namin ni Mami mo na hindi ka magpapapigil, ang sabi pa ni Daddy. Lalo kong napangiti dahil sa sinabi niya. Kilala niya talaga ako na kapag may gusto akong bagay, hindi pwede na hindi ko yon makuha. Doon naman po ako kina Tita Lorna titira kaya wala po kayong dapat na alalahanin sa akin, ang sabi ko naman. Papadudot pagka-graduate ko ng high school ay tumuloy na ako sa Maynila para doon magpatuloy ng pag-aaral ko. Tumira ako sa bahay ng pinsang buo ni Mama na si Tita Lorna. Kasama ko doon ang pinsang kong si Allen. Sakto na nasa parehong university lamang kami nag-aaral pero nauna lamang siya ng 1 taon sa akin. Kumusta ang first day of school mo? Tanong ni Allen habang magkasabay kaming naghahapunan. Ayos naman, masaya, wika ko. May mga nagpaparamdam na baka agad? Tanong niya pa na may kakaibang ngiti sa mga labi. Anong nagpaparamdam? Tanong ko rin. Yung mga nagpapakyut ganoon, tugon niya. Wala pa no, walang ganoon. Nahihiyang tugon ko. Naku, wag ka nang mahiya sa akin. Ayos lang yan. Normal naman dito sa Maynila ang may nagpaparamdam na lalaki sa atin. Wika pa niya. Ikaw Allen, kung ano-ano sinasabi mo dyan sa pinsan mo ha? Sa wine ni Tita Lorna. Mami, totoo naman po ang sinasabi ko. Normal dito sa atin ang may mga nagkakagusto na lalaki. Ang sabi naman ni Allen. Tandaan mo na inihabilin sa akin si Aurora ng mga magulang niya. Responsibilidad ko siya kaya huwag mong turuan ang mga kalokohan. Paalala pa ni Tita Lorna. Papadudot medyo may pagkapasaway din talaga si Allen. Siya yung nagpakilala sa akin sa mga barkada niya na mahilig gumimik. Kahit wala tuloy akong hilig gumimik ay napapasama ako sa kanila. Lalo na kapag wala akong pasok kinabukasan. Mahirap pala talagang iwasan ang impluwensya ng barkada. Lalo na kapag kasama mo sila sa bahay. Si Tita Lorna kasi yung tipo ng nanay na may pagkamaluwag pagdating kay Allen.
Pinagsasabihan niya ito pero hanggang doon lamang. Hindi niya ito pinapahirapan kagaya ng ginagawa sa akin ng mga magulang ko noon. Insan, sama ka sa akin mamaya ha, wika ni Allen nang pumasok siya sa kwarto ko. Ha saan naman? Tanong ko. Birthday ng isang barkada ko. Gusto ko raw niyang makilala, tugon pa ni Allen. Anong oras? Tanong ko pa. Mga 8 p.m. tugon niya. Masyado na palang gabi. May exam pa kasi ako bukas kaya next time na lang, pagtanggi ko. Saglit lang naman tayo doon, promise. Hindi tayo magtatagal. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Allen, mag-aaral pa kasi ako mamaya, 2 subject. Yung kailangan kong aralin, ang sabi ko. Kayang-kaya mo naman ipasayan kahit na hindi ka mag-aral, ikaw pa ba? Wika pa niya. Sige na Aurora, binida na kasi kita kanina. Sabi pa niya. Paanong binida? Tanong ko. Ang sabi ko may pinsan akong napakaganda. Kaya ayun gusto ka nilang makilala sa kanang ibang tropa ko. Tugon niya. Grabe ka naman Allen, baka mag-expect sila na maganda talaga ako. Natatawang sabi ko. Hindi kita ibibida kung hindi ka maganda no. Saka walang pangit sa lahi natin. Kaya sumama ka na sa akin mamaya, promise. Saglit lang talaga tayo. Wika pa niya. Tumanggi pa rin ako sa pag-anyaya niya na yon, Papa Dudut. Priority ko kasi talaga ang pag-aaral at ayoko maapektuhan ang mga pag-gimmick-gimmick na ginagawa o niyayaya sa akin ni Allen. Kaya lang nagtatampo-tampuhan naman ang pinsan ko at halos maghapon niya akong hindi kinausap. Kapag nilalapitan ko siya ay malamig lang ang nagiging pakikitungo niya sa akin. Sinabi niya na nangako na raw siya sa barkada niya na isasama ako. Pinagmamalaki niya pa raw ako tapos hindi ko naman daw pala siya mapagbibigyan. Kaya naman sa huli pumayag na akong sumama sa party na sinasabi niya. Nagkataon na wala si Tita Lorna sa bahay kaya hindi namin kinailangan na magpaalam pa. Papadudot nakilala ko noon ang mas maraming barkada ni Allen. Mas marami ang lalaki kesa sa babae. Noong una medyo naiilang at naninibago pa ako kasi hindi ako sanay na mapalibutan ng ganong karami na tao. Mas sanay ako na palaging mag-isa lamang. Ayoko nang may mga nakakausap o napapalibutan talaga kasi naiilang ako. Pero dahil close naman kami ni Allen, nagtiwala ako na walang kahit na anong masamang mangyayari sa akin. Alam mo tama nga si Allen. Mas maganda ka talaga sa personal Aurora, ang sabi pa ni Ken. Bakit? Pangit ba ako sa picture? Nagtatakang tanong ko. Hindi naman pero mas maganda ka talaga sa personal, ang sabi pa ni George. Kaya feeling ko mas maganda ka kapag naka-makeup ka, ang sabi naman ni Laika. Naku hindi ako nagme-makeup, wika ko. Huwag kang mag-alala, magaling akong mag-makeup, akong bahala sa iyo, ang sabi pa ni Leia. Noon ding gabi na yon ay nilagyan niya ako ng makeup sa mukha ko. Face powder at lip balm lang ang ginagamit ko madalas. Pero nang dahil sa makeup niya ay nakita ko sa kaharap kong salamin na malaki nga ang nagbago talaga sa mukha ko. Wow! Ako ba to? Namamanghang tanong ko nang makita ko ang reflection ko. Ikaw at wala nang iba Aurora. Ang ganda mo lalo no? Ang sabi pa ni Leia. Oo, ang ganda ng pagkaka-makeup mo sa akin. Thank you, Leia. Wika ko. Mukha mo pa rin naman yan. Nilagyan ko lang ng kulay para mas lalong gumanda pero totoong maganda ka na talaga, Aurora. Ang wika pa ni Leia. Kaya dapat matuto ka na rin mag-makeup para mas lalo kang gumanda, pinsan. Ang sabi pa ni Allen. Saka dapat mamili ka na rin ng mga nagiging kaibigan mo. Ang wika pa ni Laika. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ko. Close kayo ni Mariela, hindi ba? Tanong din ni Leia. Medyo kasi kaklase ko siya, tugon ko. Ayun na nga, dapat hindi yung mga tipo niya ang sinasamahan mo. Loser kasi yun ang sabi pa ni Allen. Paano niyo naman nasabi na loser siya? Tanong ko pa. Kasi baduy siyang pumorma. Saka kapag kumakain yun sa kantin palaging may baon na mabahong ulam. Ano nga yun? Baling ni Laika kay Leia. Mabahong pinangat na isda,
Malakas na sagot ni George kasunod ang malakas nilang tawanan. Basta huwag ka nang masyadong sumama doon para hindi ka rin nagiging loser sa paningin ng iba sa university natin, ang sabi pa ni Allen. Papadudot, isa si Mariela sa mga pinakauna ko naging kaibigan sa university. Galing din kasi siya sa probinsya pero mas malayo nga lang. Kaya naman marami kami mga bagay na napagkakasunduan. Tahimik din siya at hindi pala kaibigan, Papadudot. Ako nga lang halos ang kinakausap niya sa classroom namin. Madalas din na siya ang tumutulong sa akin sa pagdating sa exam. Puyat ka yata? Tanong ni Mariela nang mapansin niya ang ilang ulit kong paghihikab sa loob ng classroom. Oo, sinama na naman kasi ako ng pinsan ko sa lakad nila kagabi. Tugon ko habang nakakusot ng mata. Pero nakapag-review ka naman siguro para sa exam natin, tanong niya. Kumunot ang noo ko bago umiling. Hindi nga eh, bahala na mamaya, tugon ko pa. Mabuti pa, kumopya ka na lang sa akin ng sagot. Wika niya. Ha? Saad ko bago tumingin sa kanya. Ang sabi ko, mangopya ka na lang sa akin ng sagot mamaya. Hindi ko na lang tatakpan ang mga sagot ko. Basta simplihan mo lang ang pangungopya para hindi tayo mahuli. Wika pa niya. Papadudot, hindi ko naman talaga ugali ang mangopya pero ng araw na yon ay wala talagang kahit na anong laman ng isip ko kundi ang gusto ko nang matulog. Napainom din kasi ako ng alak sa bahay ng barkada ni Aline kaya hindi talaga ako nakapag-aral. Pero nang dahil kay Mariela, nagawa kong ipasa ang exam namin sa 2 major subject. Kagaya ng sinabi niya, hindi niya tinakpan ang test paper niya kaya nagawa kong mangopya ng mga sagot sa kanya. Ang taas pa naman ang score niya at nahila rin pataas ang score ko para sa exam na yon. Uy, thank you sa pagpapakopya mo sa akin sa exam ha. Wika ko noon nang magkasama kami sa kantin. Wala yun. Basta sa susunod ay mag-review ka na para hindi ka nahihirapan sa isasagot mo sa akin. Ang sabi niya naman. Nahirapan lang ako sa gawa ng pinsan ko pero hindi talaga ako sasama sa kanila. Wika ko. Okay lang naman sigurong gumimik. Wala akong nakikitang masama doon basta alam mo kung paano dapat hatiin ang oras mo. Huwag mong ubusin ang oras mo sa happy-happy lang. Alam mo naman na estudyante pa lang tayo at umaasa ang mga magulang natin na pagbubutihin natin ang pag-aaral natin, ang sabi pa ni Mariela. Papadudot, scholar si Mariela sa university namin tapos nagtatrabaho pa siya sa malapit na convenience store. Ang sabi niya kung hindi raw dahil sa scholarship niya ay baka hindi siya makatuloy ng pag-aaral sa college. Mataas din daw ang pangarap niya para sa mga magulang at kapatid niya. Pangarap niya na mapagtapos din ang pag-aaral ang mga kapatid niya at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. Kaya naman nagsusumikap talaga siya na makatapos ng pag-aaral dahil naniniwala siya na yon ang magiging daan para gumanda ang buhay nila. Aurora, dito ka na. Pagtawag sa akin ni Mariela nang makapasok ako sa kantin. Lunch break namin noon at doon pa lang din ako kakain. Ngumiti naman ako at lumipat sa kanya. Saktong may dala na akong tray ng pagkain ko noon at siya naman ay nakalabas ang lunchbox sa ibabaw ng lamesa. Sabay na tayong kumain, nakangiting sabi pa niya bago binuksan ang lunchbox niya. Umalingasaw ang matapang na amoy ng baon niyang pinangat na isda. Ew, ano ba yung mabaho na yon? Boses ni Laika na nalingunan kong nakatayo sa may likuran namin. Nandito pala yung mabahong amoy, ang sabi pa ni Aline. Bakit ba kasi nandyan ka nakaupo, Aurora? Nandun yung table namin kaya doon ka na rin umupo, ang wika pa ni Leia. Sige lang, dito na lang ako kasi walang kasama si Mariela, tugon ko. Doon ka na sa amin kasi baka mahawa ka pa ng mabahong amoy ng kaklase mo na yan. Sige ka, ikaw din, magiging maasim ang amoy mo, pagtawa pa ni Leia. Ayoko sanang tumayo, kaya lang ay alam ko na hindi nila titigilan ang pagsasalita ng kung ano-ano. Kaya tumayo na ako noon at nagpaalam sa kanya. Ang sabi niya ay ayos lang naman daw kasi sanay naman siyang kumakain na mag-isa. Lumapit na ako noon sa lamesa ni Aline para doon kumain. Mula sa inuupuan ko ay nakita ko na pinagtitinginan si Mariela ng mga tao sa kantin dahil nga sa matapang na amoy ng ulam niya na pinangat na isda.
Papadudot mula noon ay hindi ko na masyadong sinamahan si Mariela kapag wala namang kaming klase. Ewan ko ba, bigla ko na lang siyang nilayuan pagkatapos ng araw na yon. Pakiramdam ko kasi pinag-uusapan siya ng mga estudyante sa paligid at puro negative ang sinasabi sa kanya. Siyempre ayaw ko namang madamay doon kaya hindi na ako masyadong sumasama sa kanya. Aurora, magla-lunch ka na? Tara sabay na tayo sa kantin. Anyaya niya sa akin pagkatapos ng isang subject namin. May pupuntahan pa kasi ako, wika ko. Saan? Sa library? Tanong niya. Oo, pagkukunwari ko kahit kumakalam na ang sikmura ko sa gutom. Samahan na muna kita doon kasi hindi pa rin naman ako nagugutom, ang sabi niya. Lalabas pala ako ng school, oo, tama, may bibilin ako doon, ang sabi ko pa. Ganun ba? Wika niya. O sige ha, labas na ako. Paalam ko sa kanya bago ko dire-diretsyong lumabas ng classroom namin. Nang sinabi niya na diretso na lamang muna siya sa library ay nag-decide na kung tumuloy na sa kantin kasi nagugutom na rin talaga ako. Naabutan ko doon si Leia at sumabay na ako sa pagkain sa kanila. Aray! Lahat kami napatingin sa biglang sumigaw na si Mariela. Nakita ko siya na nakadapa sa sahig at ang baon niyang pagkain na pinangat na isda ay nakakalat sa harapan niya. Hindi kalayuan sa pwesto niya ay nakatayo ang pinsang kong si Alin. Ano ba yan tatanga-tanga? Wika ni Alin. Pinatid mo ako eh, ang wika pa ni Mariela. Excuse me, huwag kang magbibintang ha, hindi kita pinapatid. Panlalaki ni Alin ng mga mata. Oo, hindi ka pinatid ni Alin, tatanga-tanga ka lang talaga. Saka pwede ba, linisin mo na nga yung mabahong pagkain mo. Hindi ka na nahiya sa mga tao dito sa kantin? Malakas na utos pa ni Laika. Ang baho-baho naman yan, wika ng isang estudyante. Kadiri naman ang ulam na yan, sabi pa ng isa. Tumayo ka na dyan at linisin mo na yung mabahong kalat mo, bulyaw pa ni Allen. Lumibot ang mga tingin ni Mariela at nagkasalubong ang mga mata namin. Napalunok ako ng laway at nakaramdam ng awa sa kanya pero wala akong ginawa kung hindi ang pagmasdan siya habang binalik sa baonan niya ang pagkaing natapon sa sahig. Nakita ko pa ang pagluha nito bago siya tuluyang lumabas ng kantin. Papadudot, gusto kong damayan at sundan siya pero hindi ko ginawa. Ayaw ko madamay sa pagkapahiya niya. Kahit nagigilty ako ay tiniis ko na lamang at nagpatuloy sa pagkain kahit nawala na ako ng gana. Kinabukasan noon ay hindi pumasok si Mariela at ganoon din ang mga sumunod na araw. Nagtataka ako kasi hindi na rin siya sumasagot sa mga text ko. Alin, ano ang nasa mukha mo? Pagtataka ko nang makita ko ang kakaibang sugat sa may noo at kanang pisngi niya. Hindi ko nga alam eh. Makati siya saka nagtutubig, ang wika pa ni Alin. Mas nilapit ko ang paningin ko sa pisngi niya at medyo nandiri ako nang makita kong malalim pala ang sugat na yon. Parang malaking nana na pumutok at nagtutubig na. Bakas pa doon ang kulay berdeng likido na pinupunasan niya gamit ang bulak. Makinis sa mukha ni Alin, papadudot, kaya kita talaga ang sugat na yon sa pisngi niya. Sa bawat paglipas din ng araw noon ay mas lumalim pa ang sugat sa mukha niya. Kumakalat na yon hanggang sa may liig niya. Hindi na tuloy siya nakakapasok pa sa school kasi halos kalahati na ng mukha niya ang may sugat. Ano bang sabi ng derma dyan sa sugat mo? Tanong ko habang tinititigan si Alin na naglalagay ng ointment sa namamasa at nagnanaknak niyang sugat sa pisngi at leeg. Hindi ko maintindihan eh, ang dami-dami niyang sinasabi. Saka binigay na gamot pero parang hindi naman effective, ang wika pa niya. Oo nga eh, kumakalat pa halos ang sugat sa leeg mo. Wika ko nang mapansin kong may sugat na rin sa batok niya. Papadudot na kailang palit ng dermatologist na si Alin pero hindi na nagamot ang sugat niya. Doon na nag-decide si Tita Lorna na magpatawag ng albularyo. Ayaw sana ni Alin kasi hindi naman siya naniniwala doon pero may albularyo na kaagad na dumating kinabukasan. Kinukulam kaning, wika ng albularyong nagpausok sa buong bahay. Nakatingin siya sa mga sugat ni Alin at naglagay ng tinunaw na kandila sa may tubig na hawak niyang palanggana. Isang babae na may matinding galit sa iyo ang kumukulam sa iyo. Dagdag pa ng albularyo. Nagkatingin ng kami ni Alin bago siya nagsalita. Si Mariela,
Sigurado ako na siyang kumukulam sa akin, ang sabi niya. Aurora, alam mo ba kung saan makikita si Mariela na yon? Tanong ni Tita Lorna sa akin. Umiling ako. Kailangan na makita niyo siya at makausap dahil masyadong malakas ang kapangyarihan niya. Hindi ko siya kayang pigilan sa pamamagitan lang ng dasal, ang sabi pa ng albularyo. Papa Dudut, alam ko na masama ang mambintang pero si Mariela din ang pumasok sa isipan ko. Naalala ko kasi ang naging pag-aaway sa kanya ni Ali noon. Nakita ko ang lungkot at galit sa mga mata niya. Sinubukan ko siyang hanapin at ipagtanong sa mga kaklase ko pero ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Naku, hindi kami close noon. Wala akong alam tungkol sa kanya. Wika ng isang kaklase ko. Huwag ka magtanong sa akin ng tungkol kay Mariela kasi wala akong pakialam sa kanya. Sabi pa ng isang kaklase ko. Ay, kaklase pala natin yun. Akala ko nakikisit in lang siya sa mga klase natin. Pagtawa pa ng isang kaklase ko. Ay, yung amoy maasim na isda. Hindi ko alam kung saan nakatira yun eh. Sabi pa ng isang kaklase ko. Papa Dudut, sa pagtatanong-tanong na ginawa ko ay nalungkot ako para kay Mariela. Kasi naisip ko na wala pala talaga siyang kaibigan sa classroom namin. Ako lang ang kinakausap niya noon kaya malamang na kung may tinuring man siya na kaibigan ay ako lang din yon. Pero nung ginawa ko sa kanya, iniwanan ko siya sa ere at tinaboy sa buhay ko. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw at linggo ay wala akong Mariela na nakita o nahanap. Ang mga sugat naman sa balat ng pinsang ko na si Allen ay mas lumala pa. Dumating sa punto na na-ospital na siya at muling nagpatawag ng albularyo si Tita Lorna pero pareho lang ang sinabi ng naunang albularyo. Masyado raw malakas ang kapangyarihan ng mangkukulam. Palagi kong tinetext o sinusubukan na tawagan ang cellphone ni Mariela pero hindi ko yon makontak hanggang isang may tumawag sa akin na unknown number at sa pag-hello pa lamang niya ay nakilala ko na ang boses niya. Mariela, ikaw yan di ba? Alam ko na ikaw yan. May kabang wika ko. Hindi sumagot ang boses ng babaeng nasa kabilang linya. Mariela, maawa ka sa pinsan ko. Itigil mo na ang ginagawa mo sa kanya kasi nahihirapan na siya. Pakiusap ko. Mahinang pagtawang narinig ko mula sa kabilang linya. Bagay lang yan sa pinsan mo dahil masama ang ugali niya. Wika ng boses. Tama nga ako na si Mariela yon. Tumigil ka na, nakikiusap ako. Ako nang humihingi ng tawad para sa ginawa niya sa'yo kaya please tumigil ka na. Pakiusap ko pa. Ikaw ang tumigil, Aurora. Pasalamat ka nga eh. Pasalamat ka na hindi kita dinamay. Hindi kita dinamay kasi para sa akin naging kaibigan kita. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo lang ako na parang basura. Kaya magpasalamat ka na sa kabila ng pang-iiwan at pagtataboy na ginawa mo sa akin, hindi kita pinaghigantihan. Kahit pa masakit ang ginawa mo sa akin. Gargal ang boses na wika niya. Marami pa sana akong gustong sabihin noon pero bigla nang namatay ang tawag na yon. At hindi ko na rin na-contact pa ang number niya. Papa Dudut, ang sumunod na nangyari ang nagdulot ng matinding lungkot at takot sa aming pamilya. Yun ay nang tuluyan ng mamaalam ang pinsang kong si Allen. Hindi ako makapaniwala, ang sabi ng huling doktor na kumausap kay Tita Allen, may nainom daw si Allen na gamot na nagbigay ng allergic reaction sa katawan niya na umabot na hanggang utak. Malinaw ang paliwanag ng doktor pero hanggang sa panahon na ito ay naniniwala kami na pangkukulam ni Mariela ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Aurora. Bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat kay Aurora sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Hanggang sa panahon ngayon ay maraming bagay ang mahirap ipaliwanag lalo na pagdating sa iba't ibang klase ng sakit. Kaya hanggat maaari matuto tayo ng maging mabuti sa ating kapwa para hindi tayo balikan ng kahit na anumang karma ng dahil sa ginawa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.